150 na ang naiulat na nasawi sa pinagsama epekto ng Bagyong Christine at Super Bagyong Leon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Cagayan, isang resort ang sinalanta ng storm surge o daluyong. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, no-build zone umano ang lugar. Saksi live, si Jonathan Andal. Jonathan? PS, signal number 1 na lang kami rito sa may Santa Ana, Cagayan. At simula umaga, maganda na po ang panahon dito at sumikat na ang araw. Pero nakakatakot pa rin po yung mga dambuhalang alon dito sa Dalampasigan, lalo't may high tide pa. Humahampas ang hangin at ulan na naranasan kaninang madaling araw sa Batanes. Dahil sa Bagyong Leon, itinaas ng Pag-asa ang signal number 5 sa ilang lugar. Kaninang umaga, malalakas pa rin ang mga alon, kaya may takip ang mga bintana at pintuan ng ilang establishmento para hindi masira ng hangin. Ang ilang bahagi ng Batanes halos mag-zero visibility. Dahil dito, nagkalat sa mga kalsada ng Pasko ang mga naputol na sanga ng puno at iba pang debris. Yan din ang tumambad sa bayan ng Ivana, kaya nagtulong-tulong ang mga otoridad para alisin ang mga ito. Ang hagupit ng Bagyong Leon, sinira ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayan Church sa Itbayat. Ayon sa DSWD, sa ngayon may 2,000 family food packs pang available sa Batanes. Pero magpapadala pa sila ng 5,000 food packs kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa pamiminsala naman ng storm surge sa Santa Ana, Cagayan, winasak nito ang seawall, resort at isang bahay sa barangay sentro. Bumagsak ang mga pader habang gumuho naman ang mga sahig. At sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon lumabot daw ng lagpas tao. Actually, sabi nila, umabot pang araw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yon, naging mapinsala dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tingnan nyo itong ilalim ng bahay, oh. Butas na. Hindi nakaligtas sa storm surge ang bahay ni Aling Josefina. Maawa ako sa anak ko. Bakit po? Kasi Siya ang nagpagawa yan sa bahay namin. Ang tulong sana yung paglipatan namin. Sir, wala kami pagtirian dito sa kwas. Ayon sa mga residente, nang umakyat ang alon, tumapo ng tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura. 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Palisin na natin yan. Kasi una, nakikita natin hindi na safe. Actually, wala po kaming issue mga permit sa mga swimming permit sa mga yan. Wala po. Kasi alam po natin na illegal talaga. Mga residente umano ang nagpagawa ng nasirang seawall at hindi aprobado ng munisipyo. Handa naman ang LGU na tulungan ang mga di nakaligtas sa daluyong pero ire-report sila sa DENR para maimbestigahan. Depensa naman ang may-ari ng resort sa bayan ng Santa Ana na nadamay sa storm surge, meron silang business permit. Sinusunod din daw nila ang salvation zone. Noong itinayo raw nila ang resort noong 2019, malayo pa sila sa dagat. Umabante na lang daw ngayon ang tubig. Sa bayan ng Calayan, inilikas ang mahigit 700 pamilya dahil sa banta ng storm surge at pagbaha. Walang napinsala sa magnitude 5.1 na lindol na tumama kaninang umaga. Namahagi naman ng relief goods sa mga residenteng inilikas dahil sa Bagyong Leon sa Bagao, Cagayan. Ayon sa MDRRMO, umabot sa mahigit 1,000 pamilya mula sa 33 barangay ang kanilang inilikas. There was a study presented to us by 2030, yung shorelines natin naakyat siya. At yung land area natin, usable land area natin, mababawasan. Unti-unti lumalapit yung shoreline natin sa mga residences attributed to our climate change. Sa Sabangan Mountain Province, tinangay ng agos ng Bayudan River ang 14 anyos na lalaki nang subukan niyang tumawid sa ilog. Patuloy ang search and rescue operations. Pia, sabi ng PDRMO ay umabot na sa mahigit 15,000 na katao yung mga lumikas dahil sa Super Typhoon Leon. Pero marami dyan ang nagsiuwian na. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi.